RPMG. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga. Sasahim papawid na Professor on Air. Professor on Air. Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan. Professor on Air. Professor on Air. Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone. Professor on Air. Professor on Air. Kasama si Professor Willie Perez. Professor Willie Perez. Dito lang sa RPMG, Radio Filipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Professor on Air. Professor on Air. Mga kabahagi sa Metro Manila at sa buong mundo, welcome po sa Professor on Air ng Radio Filipino Media Group. Minabati ko ang mga opisyal at miyembro ng Philippine Marine Corps sa buong bansa. Mabuhay po mga taga-subaybay sa ibayong dagat at lahat po na nakikinig sa sister stations ng Radio Filipino Network sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Tayo ay napapanood ng High Definition at Live sa YouTube channel. Ganon din sa Channel 100 ng Converge Cable TV System sa buong Luzon. At yan po naman sa RTV Tarlac Channel 26. Ito po si Willie Perez. Narito ang mga tampok na kaalaman. 10 desisyon at gawain na dapat daw iwasan upang hindi magsisi makalipas ng 10 taon, dinitali po ng mga behavioral expert. Sa atin pong science and technology, anong hayop ang gamit noon ng Central Intelligence Agency ng CIA upang mag-espiya sa mga embahada ng kalaban? Gaano naman katalino ang mga octopus? Sa trivia, nasaan ang sinasabing pinakamalalim at pinakamahabang release ng tren sa mundo? Sa ating tips to remember, paano magkakaroon ng tahimik at payapang buhay? At ano naman ang mga pangunahing requirements kung nais na maging isang sundalo o Philippine Marine? Sa history, saan may naging desisyon na lipulin ang lahat ng maya ang mga ibon sa buong bansa kung kaya't milyon-milyon katao po ang namatay? At sa paing teacher, gabay sa Cebuano na ayaw na raw magsimba dahil karamihan ng kakilala sa church ay mas makasalanan pa raw kaysa kanya. Yan po mga pangunahing impormasyon, ang detalye sa aming pagbabalik. Professor on Air. Professor on Air. Mga kabahagi, mga kaibigan, 10 desisyon ang ipinapayo po ng behavioral expert na iwasan ng mga tao kaysa pagsisihan makalipas po naman ang susunod na 10 taon. Una ay kung pinapayagan natin na basta lang husgahan ang iba ang ating kakayahan dahilan sa kanilang negatibong impresyon. Kagaya po nito ang mga tao na kapag ikaw ay nakikita, kinukumpara ka sa kaaway nila, kinaiinisan o nagdulot sa kanila ng masamang karanasan. Kapag daw ganito mga kaibigan, mga kabahagi, huwag mag-overreact upang mapanatiling maayos at makatwira ng kaisipan. Iwasan din daw matulad sa mga tao na panay ang pa-impress sa iba, lalo sa kaaway o kinaiinisan kung kaya't napapalampas ang priorities o higit na mahalagang bagay sa buhay kagaya po ng pag-aaral at matinong trabaho. Mahirap din kapag puro pagdududa sa kakayahan ng pairalin na dahilan upang hindi masimulan ang anumang hakbang sa posibleng tagumpay. Meron namang hindi na nakamove on mula sa masaklap o madilim na nakaraan, kung kaya't ang para sa kinabukasan ay nalalagay po sa balag ng alanganin. Ang iba ay hindi na makabangon o makabuelo ng mas mahusay kapag ang naunang plano ay hindi natupad, gayong pwede naman maglatag ng plan B o ang tinatawag po na fallback position. Hirap makaahon ang mga nabigo o nasaktan sa nakaraan, subalit wala nang ginawa kundi alalahanin ang mga bad experience sa loob ng napakatagal na panahon. Meron namang puro pangarap
at ambisyon sa buhay, subalit walang aksyon kung kaya't palaging napag-iiwanan. Ang iba po mga kaibigan ay palaging negatibo mag-isip, kung kaya't hindi maramdaman ang ganda ng buhay na palaging natatabunan ng pagiging toxic. Dapat din daw na ngayon pa lang ay palibutan ang sarili ng mga tao na makakatulong sa pagtatamo ng tagumpay at pagtataglay ng magandang prinsipyo sa buhay. Baka din daw magsisi ang balang araw kapag ngayon pa lang ay nabigo na magpakita ng tunay na pagmamahal sa pamilya, kaibigan at sa kapwa. 6 na medical devices po ang ipinapayo ng mga eksperto na dapat ay taglay ng mga tao para sa mga tinatawag na health emergency. Kabilang po dito ang contactless thermometer na pwedeng malaman ang body temperature ng isang tao nang hindi na kailangan pang hawakan. Contactless thermometer po, mga kabahagi. Ganon din ang oximeter na kayang i-check ang dugo ng tao ay kung ito po ay well oxygenated. Importante din daw ang merong glucometer na kayang i-test ang blood glucose levels ng isang diabetic, lalo na po ang mga may edad na. Nagpayo din ang mga nakakaintindi na maganda sa bahay ng blood pressure meter, vaporizer para sa mga matinding ubo at pagbabara ng ilong, maging ng nebulizers. Upang yan po naman, mga bagay na yan ay magamit po sa baga ng tao na kapag mangangailangan po ng sapat na oxygen. Samantala po naman, inakala noon ng philosopher na si Aristotle na mahina o mga slow na hayop ang mga octopus. Pero, mistulang taliwas po ang paniniwala niyang ito kung pagbabatay ng mga bagay na taglay ng isang pugita na wala sa pangkaraniwang tao. Batay po yan sa findings ng mga scientist. Alam nyo ba na ang isang octopus po ay may 9 na utak, 3 ang puso at asul ang dugo? Ang pinakamalaking puso ay siyang nagpapagana ng dugo sa kabuuan ng kanyang katawan, habang ang 2 pang puso ang bumobomba ng dugo papunta sa kanyang hasang. Isa sa mga utak ang nagpapagana ng nervous system habang ang 8 iba pang maliit ay siyang nagpapagana sa kanyang mga galamay. Ang kanya namang tinta o ink ay hindi lamang gumagana upang itago sa kalaban ang kanyang sarili o ang octopus. Kapag ito po'y na-spray sa mata ng predator, halos makabulag ang pangangati at pinahihina ang pangamoy at panlasa ng predator o ng kalaban. Yan po ang unang bagay ng ating mga pangunahing kaalaman, ang mga trivia tips. Remember, Payong Teacher, yan po ang kaagad ay susunod. Professor on Air. Professor on Air. Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Sa patuloy na pag-usbong ng online transactions, dumadami rin ang mga online scammers na maaaring manloko gamit ng phishing emails, peking online sellers at investment scams. Ang mga panlolokong ito ay hindi lamang nagdudulot ng pagkawala ng pera, kung hindi pati na rin ng personal na impormasyon. Upang maiwasan ang mga ito, huwag basta-bastang magbigay ng personal na detalye. Tiyaking lehitimo ang kausap o website. Maging maingat sa mga alok na tila too good to be true. Ugaliin ding gumamit ng mga strong passwords o two-factor authentication at i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Maging mapanuri at protektahan ang iyong sarili sa digital na mundo. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa klase. Nagbabalik ang Professor on Air. Professor on Air. Kasama si Professor Willie Perez. dito lang Sa RPMG, Radyo Pilipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Quote of the day. Quote of the Day. Quote of the day. Good morning po. Good morning sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alam nyo, I can really say na life is beautiful. Talaga, minsan kasi depende yan kung paano ka mag-isip eh. Kapag may mga problema, ang problema sa ilan, matagal titigan yung problema. Hindi nila naiisip. Yung ang bagyo, nauubusan ng tubig eh, di ba?
hindi yun ang magde-define sa atin. We are put into test kung paano natin harapin yung ganyang mga suliranin, mga pagsubok, at kung gaano tayo kahusay mag-isip, gaano tayo katalino if we are using what we've learned from school, o yung bahagi ng naging palaki sa atin ng magulang kung paano harapin yung mga ganyan. Mas malaki tayo dapat dyan. Diba? Ang ating pong quote of the day na palagi naming ibinabahagi sa taong bayan ng kaibigang Melo Del Prado ay ang sumusunod. Pakinggan po ninyo, avoid mingling with people who are satisfied with pretending to be someone they are not. Ano po ang malalim na kahulugan niyan? Pinakamahalaga na magpakatotoo ka daw sa alinmang lipunan na ginagalawan. Ang iba po kasi nabubuhay sa pagkukunwari at pagpapanggap kung kaya't sumasablay, no? Napapahiya, napapahamak at lalong kinakapos. May mga kilala ba kayong ganyan? Yung mga merong mga feeling rich pero kaliwat kanan pala ang utang at atraso sa kapwa na hindi inaasikaso at binabayaran. Pati nga minsan pamilya niloloko May mga ganyan, mga kapit sa patalim. Palaging nagpapanggap. Ikaw pala, gusto mo pala na respeto. Gusto mo pala na ikaw ay boss ang dating mo. Gusto mo pala na magandang kinabukasan. Sana mag-aral ka o magsikap ka at magpakatino ka. Baka mamaya, hindi mo na nga nagawa yung mga basic na dapat tuntungan sa tagumpay, perwisyo pa at sakit sa ulo ng lipunan at ng pamilya. Ang iba po kasi mahilig makipagkumpetensya sa ibang nakakahigit at kapag hindi kinaya, lalong lumulubog at nasasadlak po sa kahihiyan. Mas mainam siguro na magpakatotoo, makontento sa kung anong meron, magsikap upang hindi nakakaperwisyo sa kapwa at sa pamilya. Ang ating pong grammar check ay tungkol dito sa mga idiom at ibang advanced English, no? Kasi baka masyado ng ordinary at kumbaga parang common yung ating sinasabi. Wala namang mawawala, it will not harm kung gumamit tayo ng mga idiomatic expression, mga idiom at saka advanced English. Ano ba ang kahalagahan ng idioms at paggamit ng advanced English sa ating pong written at spoken usage of the second language? Idioms are important because they add creativity. Ano pa? Yung tinatawag nating emotional depth, yung lalim, no, ng ating emosyon at kaisipan, and the cultural richness to communication. Yan ang lagi kong sinasabi Kahit na matalino ka, pag hindi mo masabi yung nasa utak mo, tatalunin ka ng mga articulate. This allows for more expressive and vivid descriptions of complex ideas. Ibig sabihin, napakalinaw. Halimbawa, ng idiom, a blessing in disguise. Ano ba kahulugan yan? A blessing in disguise is a good thing that seemed bad at first. Example, Mr. Carl Joshua Saveron believes that losing the job was a blessing in disguise because it forced him to start his own business, which has been far more rewarding. Akala niya yung pagkakasibak sa trabaho talagang katapusan na ng mundo, mas nakatulong pa pala. Siguro may mas another door open for him, opportunity, di ba? Yung bite the bullet, ano kahulugan? To get something over with because it is inevitable. Inevitable, hindi maiiwasan. Mr. Jeremy Kent Sile hates going to the dentist but he knows he just need to bite the bullet and get it over with. Ayan, alam niyang mahirap pero kailangan niyang gawin para umayos, no? Ano naman yung mga iba pang mga common at saka advanced words? Halimbawa, common, it's very dirty. Ano yung mas advanced? It's filthy. Yan, ayusin natin ang paggamit, gagamitin din lang yung second language. I'm not sure, common na yan no? Pero it will not harm gamitin mo yung I'm on the fence, no? I'm on the fence. He is very tired. Lagi natin narinig niya, very, very tired. Ganyan pa nga He is utterly exhausted. The movie was good. Okay, walang masama. Pero why not sometimes say the film was exceptional? Or may dagdag ako dyan, Darren no? Yung tinatawag nating 2 thumbs up pagka ganon, no? Ano pa? The dog is friendly. Dog, pangkaraniwan na yan. The canine is affable. Yan ang ating yan ang ating dapat na tandaan at ibahagi. Lagi po, katuwang nyo kami, kagaya ngayon, ang palagi naming kasama dito sa paghatid niyan ay si Darren Camila, no? Ngayong umaga, at si Engineer Clesi Dave Galapon, ang head ng Broadcast Engineering ng Radyo Pilipino Media Group. At pakitandaan po ninyo, mistakes are for remembering, not repeating. Smart people learn
from their mistakes, but the sharp ones learn from the mistakes of other people. Yung mga nasa YouTube channel at Facebook Live, salamat po sa mga nakasubaybay, pati mga kasama natin, napaka-supportive no? Meron akong mga alam, mismong kasama, hindi nanonood sa kanilang kasama, hindi sumusuporta sa trabaho, ba't napaka-weirdo. Pero dito po sa Radyo Pilipino, ito nakikita ko, yung mga hindi ko kakilala at yung aking mga katrabaho, nakasuporta, nakakatuwa. No? Pagka hindi mo kakilala, baka hindi pa ako magtaka na hindi sumusuporta sa iyo no? Sa anumang in any endeavor. Pero ito napaka-supportive. Nandiyan sina Boss MJ Santos. Boss MJ, sina Miss Pe Prijoles, ma'am, mabuhay po kayo. Itong sina Marieta Palma Ombak, sina Teacher Luz Manalang at si Mr. Roger Manalang, mabuhay kayo dyan sa Las Piñas. Sina Chris Marie Caballero Samson at Ronald Samson dyan sa parte ng Laguna sa Pakil. Salamat po. Joshua Seda, good morning din sa iyo. Ang mga taga Quezon City, sina Renato ang mga nasa ibayong dagat, Hong Kong, ang mga nasa Japan, pati Australia, nanonood, sina Dennis Karunungan, mula dyan sa Perth, Australia. Maraming salamat po. Hello sa mga teachers at students ng Colegio de Santa Rosa de Lima, lalo na kay Mariah Daniela Ella Delgado. Kumusta nga pala kay Crisabel Concebido and family? Idol ko siya. Idol ko siya. Idol ko siya. Idol natin, ang Soviet Navy officer na si Vasily Alexandrovich Arkhipov. Mga kaibigan, malaki po ang papel na ginampanan ni Vasily upang mahadlangan ang noon ay pagsiklab sana ng ikatlong digmaang pandaigdig. Nahadlangan niya ang muntik ng all-out nuclear war sa kainitan ng Cuban Missile Crisis sa pagitan po ng Estados Unidos at dating USSR, Union of Soviet Socialist Republic, ngayon ay Russia. October 27, 1962, mga kabahagi, namataan ng 11 Navy destroyers at USS Randolph ng Amerika malapit sa Cuba ang B-59 submarine ng Unyong Soviet na armado po ng armas nuklear. Kahit ito'y sakop ng international waters, naghulog ng ilang pasabog at signals ang US Navy upang mapalutang ang Russian submarine na nais nitong magpakita at magpakilala. Ilang araw nang walang kontak noon sa Moscow ang B-59 submarine, kung kaya't inakala ng kapitan nito na si Grigorievich Savitsky na nagsimula na ang digmaan o ang gyera. Gigil nang gumanti ng pampasabog si Savitsky at ang ibang kasamahan. Subalit, ang second in command ng flotilla, hinimok sila na maging mahinahon, umahon sa karagatan at maghintay ng orders mula sa Moscow. Nakinig naman ang mga kasamahan at dahil kay Arkhipov ay naiwasan ang dapat sana naging General Nuclear War sa panahong presidente ng US si John Fitzgerald Kennedy at Premier ng Soviet Russia si Nikita Khrushchev. Navy Officer Vasily Arkhipov na napigilan ng dapat sana ipagsiklab ng malawakang digmaan noon. Idol ka namin. Professor on Air. Professor on Air. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG, Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ng standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na ventilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa klase. Nagbabalik ang Professor on Air. Professor on Air. Kasama si Professor Willie Perez. dito lang sa RPMG, Radio Filipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Professor's Trivia. Professor's Trivia. Professor's Trivia. Mabuhay po ang mga opisyal at miyembro ng COMEP, Council of Management Educators and Professionals in the Philippines, lalo na ang kanilang National Advisor. Nanonood po ngayon si Dr. Edith Bunuan, sina Dr. Cecilia Balawang at iba pang mga opisyal sa NCR. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, pusa po ang ginagamit daw dati ng Central Intelligence Agency o CIA sa pag-iispiya sa ilang kalabang dayuhan. Ang top secret na Spy Cat Project ay pinangalan ng Acoustic Kitty. Sa naturang masela na hakbang, ang pusa ay nilalagyan ng napakalinggit na microphone sa tenga. Surgically implanted din ang radio transmitters na naglalayong manmanan ang ilang foreign diplomats sa bansa na hindi ganoon ka-friendly sa USA. Karamihan po dito ay pinakawalan noon sa mga embahada ng Kremlin at Unyong Sobyet. Tumagal po ng 40 years ang Cold War sa pagitan ng Amerika at USSR, matapos po naman ang ikalawang digmaang pandaigdig. History. History. Mga kaibigan, sangkaterbang sparrows o maya ang ipinapatay daw ni Mao Zedong noong siya pa ay leader ng China. Nilipol ang mga naturang ibon nationwide simula 1958 dahil sila ang sinisisi sa pagkasira ng mga tanim at butil sa bansa. Naniniwala noon si Mao na kayang tumayo ng bansa na wala ang mga maya, lalo't peste ang turing sa mga ito. Dahil po sa naturang hakbang, umabot sa 45 milyong katao na matay dahilan sa matinding kagutom dulot po ng kanyang desisyon. Ang pagkamatay ng maraming tao ay sinasabing bunga ng malino na economic mismanagement, environmental disaster at marahas na hakbang ng gobyerno sa sinumang sumusuway sa kautusan. Ilang malawakang kampanya ang inilunsad ni Mao sa paghangad na isang moderno ang pamumuhay sa China at kabilang po dito ang paglipol sa sparrow sa ilalim ng Great Leap Forward na tumagal mula 1958 hanggang 1962. Professor on Air. Professor on Air. Teka, maiba tayo mga kaibigan, no? Ano ba ang kahulugan ng KKK? O, ito, medyo historical tayo ulit, no? Alam nyo, sa kainitan po ng himagsika na namayagpag ang mga katipunero laban sa mga mapaniil na Kastila, ang kahulugan po ng KKK ay kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan, no? Pinangunahan ito ni Supremo Andres Bonifacio at nagsilbing utak ng katipunan si Emilio Jacinto. Naku, naalala ko tuloy engineer, no? Darren, kapag tinatanong niya ang KKK, nagkakanda utal-utal yung mga kaklasiko. Hindi yung mga Florante at Laura, yung mga libro na, no, Limitangere, ewan ko paano namin natapos yan. Pero syempre, makabayang kami. Inaamin lang naman namin yung weakness namin na yung buod ang hinahanap ko. KKK, kung ano-anong sinasagot, no? Taas ng kamay, pero mali, sablay. Tsaka yung mga dapat alam natin kung ilang taon tayong sinakop. Alam mo, yung mga Kastila, ilang taon? 333 years, di ba? Si Darren, tango ng tango eh. Yung mga Japanese, 3 taon. Ang mga Amerikano, 5 decades. Ang 1 decade, 10 taon, di 50 years. Kasama na ba doon, parang kasama na yata doon yung pagiging Commonwealth government natin that we are being prepared for self-government. Kunwari, tinutulungan daw tayo. No? Pero, alam nyo, yung sinasabi ko sa inyo na KKK, ni na Andres Bonifacio, at nang nagsilbing utak ng katipunan na si Emilio Jacinto, sa Philippine Marine Corps, iba po ang kahulugan yan. Malalim ang kahulugan yan. Ha? Ang KKK, na siya nilang motto, ang kahulugan po, ay karangalan, katungkulan, kabayanihan. Sa kasalukuyan, ang Philippine Marine Corps po ay pinamumunuan ng kanilang commandant na si Major General Vicente Map Blanco III. O baka gusto nyo magsundalo, ang unang-una nyong aalamin yung mga leader, yung mga basic. Mag-a-apply ka ng trabaho, hindi mo alam ang pangalan ng kumpanya. Di ba? May mga ganyan eh. Ganon din, in any branch of service o papasukin mo, dapat kilala mo na. Basic na basic yan eh. Alam nyo, merong popular na sinasabing, join the Marines, and you see the world. Alamin nga natin ang malalim na kahulugan nito mula sa kanilang mga opisyal. Itong ating kakausapin, mga kaibigan, ay opisyal talaga ito. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan po
At isa sa mga maaasahan at katuwang ng kanilang commandant, wala pong iba kundi si Colonel Clifford Nicanor Basco. Si Colonel Basco po ay Assistant Chief of Marine Staff for Civil Military Operations ng Philippine Marine Corps. Colonel Basco, good morning po at welcome sa Professor on Air. Professor Willie, good morning po at lahat ng iyong mga nakikinig. At ako po ay nagagalak at nandito ako ngayon sa inyong programa sa Professor on Air. Colonel Basco, isang malaking karangalan po. Sir, bakit may sinasabi na kapag ikaw daw ay member ng Philippine Marines, malaki ang tsansa at para ka na rin nag-around the world? Ganito po kasi yan, Professor Willie. Iba po yung sinasabing world. Ang Philippine Marine Corps naman, ay kami naman ay magse-celebrate ng 75 years Marine birthday ngayong taon. So ito po yung Diamond Jubilee celebration natin. I see. Kaya kung titingnan nyo, simula po noon, nagsimula yung Philippine Marine Corps sa pagsiservisyo noong 1950s ay halos naikot na po namin ang buong kapuluan ng Pilipinas. Muna sa pinakadulo-dulo sa Tawi-Tawi, sa Basilan, sa Sulu, sa Mindanao, sa Palawan, kahit po dito sa Luzon, sa Batanes, sa Cagayan, Ilocos Norte. Kaya ito po ang nagiging kahulugan na pag nag-Marines ka, ay makikita mo ang mundo. I see. Dahil ito rin sabi nga nila, ang mundo po din po namin ay nasa litorals ng ating bansa. Dahil tayo ay archipelagic nation, bagay na bagay po kami. Kaya kung saan kami nadidistino ay usually kung saan. Sabi nga nila sa English, where the land meets the sea or in the littoral. Ganun so, pala, Colonel, ganun pala ka-interesting ang talaga ang Philippine Marines. Natatahimik pero yan pala ang isa sa mga pagkakakilanlan at saka isa sa mga pakinabang at bahagi ng nakakatuwa at very challenging na katungkulan nila, no? Ano ba yung mga pangunahing requirements, sir, Colonel, upang maging member ka ng Philippine Marines? And is this an opportune time for anybody qualified to be part of it? Yes, sir. Opo, Professor. Yung Philippine Marine Corps, para kung gusto mong maging membro ng isang organisasyon na kung nakikita nyo po kahit kung saan nagkakaroon tayo ng krisis o problema sa ating bansa, ay we always call in the Marines, no? Whether it's counterinsurgency, counterterrorism, territorial defense, or kahit na po sa humanitarian assistance o disaster response kagaya ng Yolanda. So kung gusto po nating maging Marines, pag ikaw ay graduate ng 4-year baccalaureate degree course and you are 21 to 26 years old, you can be an officer in the Philippine Marine Corps. Provided that you are single, never been married, and 5 feet in height. At po yung naka-importante po sa lahat ay gusto po namin ay yung with good moral character. Okay. So Colonel, ano pala, bawal pala yan, di pala uubra dyan yung nervyoso, no, Colonel? Bawal. Basta ang gusto po natin ay ang tibay loob na gustong magserbisyo sa ating bayan. Oo. Dapat buo na. Alam nyo, Colonel, hindi nyo na itatanong, inambisyon ko dati na maging member ng PNP o ng Philippine Marines. Kaya lang kaya lang kasi ang nanay ko, si Teacher Violi Perez, siguro kasi teacher din, na-impluwensyahan ako. At syempre, part ng aking pagmamahal at respeto, real talk, ay sinunod ko. Pero balak ko sana, tatapos muna ako ng aking education, saka ako sasanib, kaso naging busy na. Pero natutuwa naman ako, Colonel Basco, dahil pag nakakasama namin kayo, nakakatuwang ng media, taga-media, yung mga kagaya ninyo, at nakakausap namin, feeling ko para na rin akong Philippine Marine, Colonel. Opo, Professor. Ang napili nyo rin pong vocation ay marami rin po kayong natulungan at hindi lang naman ang pagiging sundalo or pulis ang pagsaserbisyo sa bayan. Sa tingin ko po, pagdating sa iyong programa at sa lahat ng mga na puntahan nyo rin, ay kami din po ay sumasaludo sa inyo sa taga-media. Colonel, salamat po sa time. Maraming salamat po, Professor Willie, at sa iyong mga tagapakinig. Gusto ko rin pong batiin ang aming commandant, si Major General Vicente Mark Anthony P. Blanco. Malapit na po ang birthday niyan. Ang aming Deputy Commandant, si Brigadier General Antonio Mangoroban Jr. Pareho, malapit din po ang kanyang birthday. Sa lahat ng mga nakikinig, yung mga Marines po ay nakikinig po sa inyo ngayon, Professor Willie. May nakikinig sa opisina, yung opisina ng MC7,
At ang aking mga mista sa Philippine Military Kakibat Class of 2001 na nasa iba't ibang lugar din po sa buong Pilipinas. At higit sa lahat ng Marines na magse-celebrate ng aming 75th Marine Birthday Diamond Jubilee ngayong taon. Maraming salamat po, Professor Willie, sa pag-invite mo sa akin dito sa iyong programa. Mga kaibigan, ang inyo po napakinggan si Colonel Clifford Nicanor Basco. Siya po ang Assistant Chief of Marine Staff for Civil Military Operations ng Philippine Marine Corps. Dumako na tayo sa ating tanong mo sagot ko portion. Itanong mo kay Professor Willie. Galing po kay Lay Google of General Santos City. Nasaan po ba ang pinakamahaba at pinakamalalim na riles ng tren? Yan ay nasa Switzerland, ang sinasabing pinakamahabang riles ng tren. Ang Gotthard-based tunnel ay tumatago sa Alps, sikat na kabundukan sa bansa. May haba itong 57 kilometers at lalim na 2,300 meters. Ngayon, kung isasama pa ang ibang access tunnels and connections, aabot ang haba sa total na 152 kilometers. Galing naman kay Iya Maldo of Panabo, Davao. Saan may pinakamaraming camel sa mundo? Aba, sa Somalia, sinasabi na may pinakamaraming camels, ha? Umaabot ito sa 7 milyon ang meron sila nito at mahalagang bahagi ng kanilang kultura at ekonomiya. Pero kapag feral camels ang pag-uusapan, pinakamarami daw sa Australia. Kapag sinabi pong feral, hindi sila wild. Ang mga ito po ay domesticated. Galing naman kay Nazolina of Surin, Thailand. Isang sukat lang po ba ang Lego bricks? Hindi. No. Merong life size na Lego bricks, ha? Ang tawag sa higanting Legos na ito ay Everblocks. Magagamit sila upang lumikha ng kahit dingding, mesa, upuan, shelves, catering stations at mga bars. Manufactured ito ng Everblock Systems LLC na ang main office ay nasa New York City. Malaking bagay sila sa mga nagpapagawa at nagpapaganda ng bahay na nais po naman ang kakaibang disenyo. Para po sa ibang katanungan at pang-research, mag-email sa willpera06@yahoo.com. Hello nga pala kina Irene Aguilar Badong and family ng Dasmariñas, Cavite, Luan Aguilar Villaraza and family of General Trias, Cavite, Janet Aguilar Miguel of Bacoor, Cavite, at belated happy birthday Adrian Aguilar of Imus, Cavite. Mabuhay po kayo at kumusta po kayong lahat yan. Tips to remember tayo. Tips to remember. Tips to remember. Paano daw magkakaroon ng payapa at tahimik na buhay? Sino bang gustong nang magulo? Walang taong matino ang aayaw sa tahimik na buhay. Unang-una, iwasan niyo yung mga toxic na tao, yung mga mahilig sa drama. Oo, wala nang ginawa kundi puro negatibo. Lagi na lamang merong kontrasagot sa mga solusyon. Ang iba nag-iisip ng solusyon, sila problemang iniisip. Ano pa? Matutong magsabi ng no o hindi. Hindi lahat kinakailangan pagbigyan ninyo, lalo na't makakaapekto sa inyong priorities o kung anumang makatwiran. Ano pa? Iwasan niyo yung oversharing. Hindi lahat kinakailangan i-share ninyo, ipakita ninyo, ipaalam ninyo, sagutin ninyo. Kaya nga meron tayong invoking your right to remain silent, di ba? Yung ibang kauri niyan, dapat ganun din. Hindi kailangan ilantad lahat. Do not lay all your cards. Isa pa, kontrolin ang emosyon. Kapag ka galit at init ng ulo ang pinairal, natatakpan yan, nalalambungan ang ating katwiran ng kaisipan. Ano pa? Mag-focus sa sarili. Gawin ang mga bagay na magpapasaya at magpapaasenso sa'yo kaysa intindihin ang opinyon ng iba. Lagi mo nang binabantayan, ano kaya sasabihin niya pagka sinabi ko to, ganoon, at ginawa ito, ganire, ganyan. Wala ka nang nagawa, hindi ka na nakasalang sa dapat tamang gagawin. Wag ganon, no? Yan po ang ating tips to remember. Good morning sa mga taga Malolos, Bulacan, lalo na kina Angelo Redaha and family. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you po. Mga kaibigan, marami pong gumagamit at nagsasabi ng OMG, lalo na kapag sila ay namamangha, humahanga, excited, nagugulat o halos hindi makapaniwala sa nalaman o nakikita. Ang OMG ay informal exclamation, ang katumbas ay Oh my God! Pero kailan ba nausong pagsasabi ng OMG?
Taong 1917 nang makatanggap ng sulat si dating British Prime Minister Winston Churchill mula kay Lord Fisher na noon po ay Admiral at Naval Strategist. Nagsimula siyang First Sea Lord sa British Navy noong 1915 na ang commander ay si Churchill pero nag-resign. Sa kanyang liham kay Churchill ay malinaw na mababasa ang OMG. Narito po ang eksaktong nilalaman ng kanyang sulat kay Churchill. O medyo nosebleed tayo dito ha. Okay, Lord Fisher. Ayan, kasi pagka nagbabasa ako ng English, minsan may hirit eh. Darren? Ano daw? Nosebleed. Hindi naman, magbabasa lang naman tayo ng sulat eh, no? Lord Fisher to the Right Honorable Winston Churchill. My dear Winston, I am here for a few days longer before rejoining my wise men at Victory House. The world forgetting by the world forgot. But some headlines in the newspapers have utterly upset me. Terrible. The German fleet to assist the land operations in the Baltic, landing the German army south of Reval. We are 5 times stronger at sea than our enemies, and here is a small fleet that we could gobble up in a few minutes, playing the great vital sea part of the landing an army in the enemy's rear and probably capturing the Russian capital by sea. This is holding the ring with a vengeance. Are we really incapable of a big enterprise? I hear that a new order of knighthood is on the tapis. OMG! Shower it on the Admiralty. Yours, Fisher 9917. O ibig sabihin po ay September 9, 1917. Darren, OMG! I survived a massacre. Ha? Mabuti nabasa ko na siya na at okay naman yata, no? Okay. Just do your best. Gusto mo matuto ng speaking, pagbabasa lang, hindi mo matutunan eh. No? Lumabas sa isang pag-aaral na pwede lamang tayo magkaroon ng 150 na masasabing tunay na mga kaibigan sa Facebook. Opo, ilan ba kaibigan nyo? 5,000. Ako nagbawas eh. 2,000 na lang. Yung iba, punta kayo dun sa page. No? Yung mga gusto may malaman dun sa iba pang mga isineshare nating kaalaman. Malabo daw magkaroon ka ng 1,000 real friends at kahit pa 500 lang dahil kapag lumampas na sa 200, hindi nakapanipaniwala na true friends sila. Ayon po sa Dunbar's number na parte ng hypothesis na inilabas noong 1990 ng anthropologist na si Professor Robert Dunbar, hanggang 150 lang daw ang kayang i-handle o matandaan ng utak ng tao na masasabing close relationships. Lumabas pa sa research ng Royal Society Open Science na kapag lumampas sa 200 friends kuno, ito'y hindi na masasabing tunay na mga kaibigan kundi mga kakilala lamang o simple acquaintances. Kung pagbabasihan ng social capital, may mga tao na sinasabing bahagya ng sumulong ang investment sa kahit maraming tao kumpara sa ilang meron sila pero mas may napapala. Sinabi pa ni Professor Dunbar na on average, meron lang tayong matatawag na 5 intimate friends, 15 best friends, 50 good friends, 500 na kakilala at 1,500 na namumukhaan ka at siguro yung iba mahilig mangumusta. Yan. Kumusta? Pajikas naman, oh. Pinakamahalaga daw ito dito ang 150 layer dahil itong mga tao na masasabing meron kang direktang pakikipag-ugnayan, magandang samahan at kadalasan ay maaasahan. Yan po ang masarap sa mga lakaran, kwentuhang tapat at kainan lalo na kapag nagkayayaan. Nako, lalo na pagka Japanese restaurant dyan sa Mazu Asian Restaurant. Nako, sarap ng kwentuhan. Wag lang magkakaiwanan pagbayaran, ha? Mahirap yung ganyan. Ngayon, kung nais nyo po maging piloto, dapat aware kayo sa patakaran ng ilang airline tungkol sa pagkain. Kapag ikaw kasi ay hindi piloto, kapag ikaw kasi ay pilot o piloto, hindi po pwede sa ilang kumpanya na pareho kayo ng kakainin ng co-pilot. Bakit? Kapag daw ganitong system ay upang may matira pang buhay just in case malason o mapahamak sa food ang isa sa mga piloto. Ang hakbang daw ng ilang airline ay bilang pag-iingat sa lahat, lalo na para sa mga tao na takot sumakay sa eroplano at takot mamatay sa bagsak ng eroplano. Meron po ba kayong bike? Alam nyo ba ng kauna-unahang bisikleta na nagawa noon ay yari po sa kahoy? Maraming ganito na libo-libong wooden bikes na nagawa pero eventually ay nawala dahil ipinagbawal ng mga polis tulo po ng sangkaterbang aksidente. Now, ang naging pinakamahabang bisikleta na nagawa ay umabot po sa mahigit 135 feet ang haba. 2015 nang gawin ito ng kumpanyang Santos and the University of South Australia pero para palusutin ng Guinness World Records, inobliga ang mga tagagawa na patunayang aandar ito ng matino sa 100 meters nang hindi saside sa lupa ang paa ng mga nakasakay at naging okay naman at ito po ay naging successful. Para po sa mga karagdagang kaalaman, lalo na tungkol sa science and technology trivia, general info, sidebars of history, pangkalusugan, mga pilot tips, itype lamang po sa FB ang Prop on Air, like, follow, share, and subscribe on YouTube channel.
Hello and regards sa mga kapatid natin at kaibigan sa media, lalo na kina Sir Joel Reyes Sobel, sina Cathy San Gabriel, si Rick Reyes ng Florida, USA, kumusta? At hello sa mag-asawang Tintin at Julius Babaw, o mga BFF, thank you dun sa mga pinadala nyong hoodies at shirt, nakakatuwa. Susuot ko talaga yan, ha? Thank you po. Thank you mga BFF. Tumako na tayo sa ating Payong Teacher. Payong Teacher. Payong Teacher. Payong Teacher. Good morning nga pala sa mga taga Eclaro Academy, lalo na sa kanilang Dean of Colleges, Dr. Janet Pareño. Dr. Janet, nahihiya na akong batiin ka at baka hindi na kita ma-reach, no? Dami mong awards, ha? Meron pang spectacular dyan sa EDSA at iba pang lugar sa Metro Manila. Congratulations sa Dr. Pareño. Mga kaibigan, galing po kay Rodel of Cebu City. Professor, mabuhay ka po. At salamat sa palagiang knowledge sharing. Member po ako ng isang Christian church na ngayon ay hindi masyadong dumadalo sa mga worship service namin. Na-turn off kasi ako sa sinabi ng isang kakilala sa church namin na kaya daw siya umaattend ay upang makapag-reset sa chapel. Then after ng service ay pwede na ulit gumawa ng kasalanan. Ha? Pwede na raw reset lang, ha, Darren? Palagi po siya nagbibiro na kaya siya pumupunta sa church ay upang magbawas ng kasalanan na tingin ko po ay joke half meant. Kung siya pala po ay pumupunta sa church pero mas makasalanan pa sa akin na hindi naman ng bababae at lalong hindi pala mura, mabuti pong manahimik na lang ako sa bahay kaysa makasabay sa church ang kagaya niya. Ano po ngayon yung say dito, Sir Willie? Alam mo, Rodel, dapat sa'yo pinapayuhan to ni Sir Erwin Melendres. No? Ayaw na ayaw niya ng mga reset. Dapat talaga sincere sa paghingi ng tawad. Pumunta ka sa church upang paglingkuran ang Panginoong Diyos. Hindi yung babantayan mo yung pamumuhay ng ilang deboto kung paano sila mabuhay bilang Kristiyano. Kung mukhang reliyoso siya, subalit parang sinasadya ang paggawa ng kasalanan, matapos ang solemneng tungkulin, siya magdadala nun at mananagot sa may kapal, hindi ikaw. Pumunta ka sa church upang magdasal o manalangin o ipanalangin sila bilang pinakamahusay na paraan ng pakikipag-usap sa Diyos, humingi ka ng tawad sa nagawang kasalanan at pasalamatan siya sa lahat ng blessing sa buhay mo. Kung ang turing ng iba ay reset lang sa paggawa ng kasalanan ng bawat punta sa church, huwag pa marisan. Walang perpekto, lahat ay nagkakamali. Subalit kapag sinasadya mo daw ang pagsalangsang sa kautusan ng Panginoong Diyos, may naghihintay na parusa. May sarili kang buhay, ha? At prinsipyo. Kung kaya't huwag titigan at ikumpara ang sarili sa iba, lalo na ang mga pasaway, gawin mo lang tama at naaayon sa poong may kapal. Lilinawin ko lang, ha? Na pwede mo akong tawagin Sir Willie o Prof. Willie. Wag Father Willie, ha? Hindi Father Willie. Baka Father Willie na tawag mo sa akin, tawag nyo sa akin. Anyway, maraming salamat po sa mga nakatuwang natin today mula sa IT, Engineering Department at Creative Team respectively. Na sina Engineer Clessie David Galapon, ang head ng Broadcast Engineering Department ng Radyo Pilipino Media Group. Katuwang po ni Engineer Clessie si Darren Camila. Salamat Darren. Jotam Dokdor at Xavier Herrera ng Creative Department. Ito po naman si Willie Perez na nag-iwan ng mensahe. Aasenso ka mula sa panalaman sa kapwa, subalit hindi mo aanin ang respeto ng lipunan. Aangat ka mula sa nakaw pero wala ang tiwala ng mga tao at wala kang lusot sa parusa ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Matuto tayong lahat. Professor on Air. Professor on Air. RPMG. Kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG, Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.